Buong karangalan inihandog ng Far East Broadcasting Company ang dulang Panikalang Lagot. Nasusulat sa ika-2 Timoteo 4:2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanoon man o hindi. Himugin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ako po si Nicky Samonte. Akin pong ibabahagi dito sa Panikalang Lagot ang kabutihan ng Diyos sa akin. Pakinggan po ninyo. Bilisan mo, Nicky! Ano ba? Tutuluyan tayo ng mga lukulukong yan! Pinapuputo ka na tayo! Mang Valentin! Muntik na akong tamaan sa ulo! Buti na lang napayuko agad ako! Bakit di po tayo dumandi ng puto? May mga baril naman po tayo! Bakit tayo takbo ng takbo? Paputokan na rin natin sila! Patay mo patay! Ang dami mong gagabas at takbo ka na ng takbo! Hanggat may paka! Ay, salamat. At nasa ligtas na tayong lugar. Teritoryo ka na to. Nicky, wala nang pipitik sa atin dito. Mang Valentin! Nagtataka ako kanina. Pwede naman tayo makipagsabayan sa mga pulis kanina. Di kalibre naman ang mga gamit nating baril. Ano bang dahilan at imbis na makipagsabayan tayo, makipagpatayan tayo sa kanila, ay kumakaripas na lang tayo ng takbo. Nicky, isa lang sa kanilang matamaan mo, magalusan, buong kapulisan dito sa Pilipinas ay magiging kalaban mo na. Lalo-lalo kung makapatay ka ng isa sa kanila, mabigat ang hatol kapag nahuli. Shoot to kill ang mabigat na assignment na ipapataw sa'yo. Ganun ba? Napakadelikado pala na makainkwentro natin ng mga pigoy. Pero kanina, kung gagaya natin mga tertiran na kinkwentro natin, aharapin ko sila. Patay kung patay, matutuwa pang mga pigoy sa atin kahit inilagay natin sa ating mga kamay ang batas. Pero, uhulihin pa rin tayo dahil lumabag tayo sa batas. Tara sa bahay! Partihin na natin tong kapirahan natin na kulimbat natin sa mga longest known dapper. Sa area pa natin sa Nagbiskarte. Ano ba, Nicky? Hindi ko maintindihan ng palabas. Ang likot-likot mo, parang ang aparato. Ngayon lang kasi tayo nagkaroon ng pagkakataon na mag-date. Payagan mo na ako. Hindi ko nga maintindihan ang pinapanood ko. Gumagawa ka kasi ng sarili mong sine. Tayo lang panonoorin ng mga katabi natin. Kung kayo umayos ka ng upo, manood ka na lang kasi. O tignan mo naman yung katabi mo. May sarili din silang ginagawang eksena. Nakakaingit, di ba? Carlota, talaga bang papayag ka na sa gusto kong mangyari? Oh, ngayon ka pa kakabahan kung kailan pumayag na ako. Kahit kinakabahan rin ako. Teka muna, muna. Ang bilis eh. Ngayon, nandito na tayo sa motel. Yung gusto mo mangyari kanina sa sinyahan, ngayon mo gawin. Kanina, ang likot-likot mo, ang likot-likot ng mga kamay mo, kung saan gumagala sa katawan ko. Ngayon, bakit tila yelo sa lamig? Kabado, parang katutyan. Ano na? Ready na ako. Patay kang bata ka. Bahala na nga. Ready na rin ako. Grabe ka, Nicky Boy! Pati yung anak ni Kapitana, si Carlota, dinala mo sa motel. Yari ka! Ha? Anong motel ka dyan? Bakit ko naman dadalhin sa motel si Carlota? May prueba ka ba? O sila? Loko-loko, yung pamangkin ko pa mismo ang naging romboy ninyo. Dami-daming motel sa Manila. Doon pa kayo pumasok sa motel kung saan nagtatrabaho si Jimboy. Di mo siya kilala, pero kilala ka, pati si Carlota. Dahil siya ang vice president ng kabataang barangay sa lugar nila. Iba ka rin, Chong. Ha? Yung room boy! Kaya pala,
nakayuko kong makipag-usap sa amin. Natatakot mamukha ko siya. Kaya pamilyar sa akin yung mukha. Pamingkin mo nga siya. Pareho kayong saratang ilong. Grabe ka kung makapanlait sa hanggang ko. Kung i-report ko kaya ito kay Kapitana, para naman iyang ilong mong matulis, magsargo, na gaya ng ilong ng kalapate. Umayos ka, Nikki. Pag nabuntis mo si Carlota, magkahargo ka na. Kahit hanggang ulo, tutugisin ka ni Mang Banong, na sikreta na kaya yun. Anong ginagawa mo sa gate ng school namin? Mabutit, pinapasok ka ng guard. Bawal ka. Pinag-usapan ko lang ng mabuti. Inabutan ko ng isang kakiosi. May papipirma sana ako sa iyo eh. Eto, katunayan na pumayag kang sumama sa akin at hindi kita kinidnap. Kasi balita ko buntis ka. Ano? Fake yun! Sumumpo lang ang ulcer ko at hindi ako buntis. Dumating ang monthly period ko. Ha? Hindi ka buntis? Ligtas na tayo. Pero total, nandito na ako. Ito na ang pinagawa ko sa attorney. Pirma mo na, para safe na tayong dalawa. Ngayon ka pa natatakot kung kailan napatunayan mo na kahit saan mo ako dalhin, sasama ako. Mag-aral ka muna. Kapag nasa college ka na, tsaka mo sabihin sa akin yan kung ako pa rin. Tagal naman ni Mang Valentin. Ganitong oras, nandito na siya sa bahay niya. Palibhasa, ilang buwan rin akong di sumiklot dito. Pero sabi naman ng mga tambay dito, dito pa rin siya nakatira. May tindahan nga pala dito. Makabili nga muna ng yosi at isang bote ng gin at sardinas. Magkiinuman kami. Teka, si Mang Valentin itong makakasalubong ko. May kasama. Hindi ko kilala. Nakabarong pa. Baka nagpakumpil si Mang Valentin. Bibiruin ko siya. Apat na ang ngiti. Abot tenga. Tuwang-tuwa. Oh! Praise God at dumating ka ngayon! Pastor, siya si Nikki, ang madalas kong ikinikwento sa'yo. Siya ang kabataan na kakosa ko sa lahat ng mga kasalanan ginagawa ko. Siya naman palagi ng mga request ko na madala ko siya sa Panginoong Hesus. Ito na nga, dinala siya ng Panginoong Yesus ngayon. Sinagot na ng Diyos ang panalangin mo. Teka muna. Hindi ko kayong masakyan. Ako nga po pala si Nikki. At kayo si Pastor? Nikki? Bakit Pastor pala? Nikki, siya ang aming pastor. Di mo na itatanong, isa na akong born again. At totoo, yung narinig mo na ikaw ang palaging laman ng prayer request ko, na matagpuan mo rin ang Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Yesus, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin. At kayo ay bibigyan ng Diyos ng kapahingaan. Ang Panginoong Yesus ay may imbitasyon sa inyo ngayong araw. Kayong mga ligaw na kaluluwa, kayong mga nakatali sa panikalan ng kasalanan. Pero may pag-asa pang makalaya kapag tinanggap ninyo sa inyong puso ang Panginoong Yesus. Ang tanikala ng kasalanan ay malalagot dahil kay Kristo. Purihin ng Diyos sa buhay mo, Brother Nikki. Nikki, natatandaan mo pa ba nung inihatid kita sa areang pagnanakawan natin? Ngayon naman, inihatid kita dito sa WMA, World Mission Academy. At ang ating senior pastor, si Pastor Bong, para tayo maging isang misyonaryo at talagang namang napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa ating dalawa. Mang Valentin, ngayon, ang nanakawan natin ay si Taning. Lahat ng kanyang nakulungbat ng mga kaluluwa sa Diyos ay ating ibabalik sa Diyos. Mangangaral tayo sa mga patay na kaluluwa upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Aba, kayo na talaga ang dalawang ipinadala ng Diyos na kamanggagawa ko sa kanyang ubasan.
maging lingkod ko sa inyo? Teka, di ba ikaw yung bagong pastor dyan sa Libis? Ako nga po, Ma'am Trudis. Taga rito po ako nung kabataan ko po. Kayo po ang kapitana namin noon. Nalipat lang po ako ng tirahan dahil nag-aral po ako sa Bible School. Ba, kilala mo pala ako. Taong 1972, ngayon ay 1982, 10 years na pala. Dadalawin ko po si Carlota. Magkaibigan po kami nung high school pa siya. Kararating lang ng anak ko, baka may jet lag pa siya. Galing siya ng Europe, isa siyang stewardess. Pagkalipas ng mahabang taon, muli ko siyang pinasyalan, si Carlota, upang kamustahin at bahagian ng salita ng Diyos. Nasurpresa naman ako. Dahil may dinadaluhan na rin pala siyang isang born-again church sa ibang bansa. At tumanggap na rin siya sa Panginoong Hesus. Dalaga pa rin siya at ako ay binata. Taong 1985, nang kami ay pag-isahing dibdib ng Diyos. Magkabalikat sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa aming mag-asawa ay muli kaming nagsama. Wala kaming naging anak dahil may depresya sa kanyang matris. Pero masaya kami sa aming pagkasama. Ang aming mga anak ay mga bata sa aming simbahan at sa aming ministry. Purihin po ang ating Panginoong Hesus. Ang inyong napakinggan ay kasaysayang patotoo ni Nicky Samonte at ginampanan ng inyong lingkod, Yul Sergonieto, kasama kong nagsiganap, Daryl Castillo, Marjorie Maglinte, Len Nieto, Neljen Rosero, Pastor Ronald Cabrera. sa panulat ni Jerry Piñalosa. Pagpalain kayo ng Panginoong Hesus.